Jenna, nag-aalala ko sa'yo. Eh kung ganyan pala kalulupit sa'yo mga amo mo, eh baka naman siguro anak, kailangan mo nang umalis dyan sa trabahong yan. Jenna, baka mamaya mapahama ka pa dyan, ha? Pero inay, ayoko po kasi sumuko eh. Lalo na ngayon na binigyan pa po nila ako ng isa pang pagkakataon. Eh ikaw, paano ka? Hindi mo man lang ba sasabihin sa kanila yung tungkol sa nangyari? Na wala ka naman talagang kinalaman dun sa natagpo ang ipis dun sa niluluto mo? Eh kasi nay, mahirap na hong balikan yun. Wala rin naman ho akong ebidensya. Siguro, mas magiging maingat lang ho ako ngayon, inay. At hindi ko nahahayaang masalisihan ako ng Ivy na yun. Basta anak, iingat ka parati dun, ha? Opo, inay. Oo. Ano naman yung tumatakbo sa isipan mo? Wala ho. Kasi po, abala po kami sa paghahanda para sa birthday celebration ng apo ni Sir Changi. Apo? Yung apo niyang patay na? Opo. Kasi po, gusto po pong i-celebrate ni Sir Changi kahit sa huling pagkakataon. Kita mo nga naman yun, ano? Talagang mahal na mahal nung matandang yun yung apo niya, no? Mahal na mahal niya po talaga yung apo niya. Ako nga ho, iniisip ko na eh. Naalala pa kaya ako ng lolo ko? Tsaka, pinagdiriwang na rin kaya yung birthday ko kahit wala na ako. Ingat ka riyan dyan, ha? Baka mahulog ka. Salamat po, Sir Changi. Sige. Ano? Lalaban ka? Ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Busit na busit ako sa'yo. Pinapansin ka na nga dito, tapos pinipilit pa rin sarili mo. Pati si Joshua nalalandi mo. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit mo. Eh wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sagot ka pa? Tama na! Alam mo, mapapalagpas ko lahat ng pananakit mo sa akin. Pero yung isabutahe ang buong restaurant para mapaalis ako, yan ang hindi ko mapapalagpas. Pinagsasasabi mong babae ka. Alam ko na ikaw ang naglagay ng ipis sa Gomtang Soup. Sisirain mo ang negosyo ng pamilya mo nang dahil sa akin? Wala ka bang malasakit sa pinaghirapan ng lolo mo? Anong klase kang apo? How dare you? Subukan mo lang sumbong kay Lolo. Yung mismong mukha mong isasabi ko sa kisame. Hindi kita isusumbong, Ivy. Hindi dahil natatakot ako sa'yo. Kundi nagmamalasakit lang ako sa lolo mo. Napakabuti ng tao, Ivy. At hindi dapat siya ginaganito. Nasabi mo na ba kay Ate Jenna na lalaban ka sa boxing? Hindi ko alam kung paano kami magkakausap na Ate Jenna mo eh. Eh kung hindi ka mag-uusap, eh paano mo malalaman kung anong mangyayari sa kanya? Anong ginagawa mo dyan? Sisirain mo ang cake? Sisirain mo ang selebrasyon? Tapos ano, ibibintang mo na naman sa akin? Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon tuwing magkakamali ka. Tapos ito pa igaganti mo? Lumayas ka na sa harapan ko! Layas!
Pinakilig ka ng husto ng mga loving moments sa Koreana. Hatid ng Clear.